Sa isang simpleng komunidad sa San Jose del Monte, Bulacan, matatagpuan ang Barangay Bagong Buhay 3. Ngunit para sa marami, mas kilala ito sa tawag na Rancho Bawang. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi na ng kabuhayan ng mga residente ang pagbabalat ng bawang. Isang simpleng hanap buhay na tahimik na nagbibigay ng oportunidad at dagdag kita sa maraming pamilya. Ito ang negosyo ni Tatay Radito. Isang hanap buhay na nakakatulong hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi maging sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng pagbabalat ng bawang. Hindi man ito malaking negosyo sa paningin ng iba, ngunit para sa komunidad, isa itong simbolo ng sipag, pagtutulungan at pag-asa. Sila ay si Tatay Radito at Nanay Nenita, kabilang sa mga nagpapabalat ng bawang sa Rancho Bawang. Sa simpleng trabaho, unti-unti nilang nabigyan ng oportunidad ang mga kapitbahay, mga nanay na nasa bahay lamang, mga estudyante at maging mga nakatatanda. Magandang umaga po. Ako po si CA. Isa po akong estudyante galing sa City College of San Jose del Monte. So, pwede ko po bang malaman kung ano po yung pangalan nyo? Radito Malya. Ikaw po, Nay. Nerita Morgado Malya. Paano po nagsimula yung negosyo nyo? Minana namin to sa aming mga magulang noon pa. Since 1964 pa. 1964 pa. Nag-umpisa sa araw pa kami noon ng araw sa Maynila pa, sa Tondo. Tondo pa po. So, sa Tondo pa lang po, ito na po yung negosyo. Una nagbawang dito. Kami ang unang-unang nagbawag dito. Bali, ano po yung mga problema sa komunidad na nagtutulak sa inyo para magbigay ng trabaho na pwede nilang gawin sa bahay? Yung nakikita nyo pong problema na, itong tao na to, pwede itong magbalat ng bawang para sa amin. Hindi, kumbaga sila naman ang lumalapit sa amin eh. Pag sinasabi nila na nagpapabalat po ba kayo, sige, nagpapabalat kami, pupuwasin. So, bali nababalansin nyo po pala yung pagkita ng pera habang natutulungan nyo rin po yung mga taong kailangan ng trabaho. Lalo na yung mga senior, yung mga abang nanonood ng TV, nagbabalat. Okay po. Mga matatanda. Ngunit hindi lamang sila ang bahagi ng kwentong ito. Nakilala rin namin ang iba pang residente sa Rancho Bawang. Kabilang ang isang mag-asawang matagal nang nagpapabalat ng bawang at iba pang manggagawang umaasa rito bilang dagdag na hanap buhay. Hindi ko po bang malaman yung pangalan nyo? Hindi. Lindy. Lindy, ma'am. And ikaw, Tay, ano po pangalan? Permin Malya. Permin Malya. Oo. So, ano po yung dati nyong kabuhayan bago po kayo nagsimula sa gantong negosyo? Yung pinagkakitaan niyo po noon? Ministry ko po nagtatrabaho po. Sa Crossing, Mandaluyong. Ano siya ron? All around ka pa no? Janitor, utility man, messenger. Ano lang, minimum. Messenger. Messenger. Okay po. Bali mga regular employee po pala kayo, no? Bago Hindi, po siya lang sa po. regular, ties kayo po. Housewife po. Housewife po kayo. Okay po. So, pwede po ba naming malaman kung ano po yung mga pagsubok na nararanasan nyo ngayong nagnenegosyo na po kayo dito? Pagka may bagyo, nababaha kami sa Megawayan. Minsan balik yung bawang. Nangyayari talaga kasi ano eh. Doon di ba sa Manila? Pagbaha, walang kita. Oo, pagbaha. Pagbaha, walang kita. Pero sobrang blessed din sa amin kung anak buhay namin kasi noon wala kami sariling bahay. Walang ano. Dahil dito rin kami na ano. Forklift member yan, no? Dati 40 member 40%. ako. Ano yung 2009 pa noon, binayay tayo, no? Talagang ano naman talaga, qualified talaga kami kasi wala talaga. Pero ngayon po, Ngayon, tanggal na. tanggal na kasi Dapat naman maganda-ganda doon na. Kilos eh. Pwede po ba namin malaman kung paano naman nakakatulong tong negosyo na to sa nakasa paligid nyo? Malaking tulong talaga. Tulong, yung mga walang trabaho dyan. Nagkaroon sila ng kita dahil dito. Kasi noon, nung bago pa kami maggawa, nakikibalat lang din kami. Nabuhay kami sa ganito lang din, pagbabalat. Babalat na kami Naman. dati.
Sa buhay naman. ganun, Opo. diba? Malaking tulong po pala to sa Malaking ibang tulong. ano. Oo. Malaking tulong talaga. Maging nakakatulong. Yung mga nagbabalat po ba ng bawang sa inyo, ano po yung pinipili nyo po? O sila yung lumalapit sa inyo? Hindi. Kami nagdadala. Ah. Sa lower tsaka dito sa 64. Opo. Pero kahit sino po pwede magbalat? Pwede. So wala pong edad, wala pong bata, matanda, yun lang pwede. Wala naman pong requirements sa Wala. pagbabalat. Pero may mga ano na talaga kami, regular na Regular. magbabalat. Okay po. Meron na. Mula sa maliit na pagsisimula, naging daan ito upang mabigyan ng trabaho ang iba pang miyembro ng komunidad. Araw-araw, maagang nagsisimula ang trabaho. Mula sa paghahanda ng bawang hanggang sa maingat na pagbabalat nito. Kada sako ng bawang na nababalatan, may katumbas itong kita para sa mga manggagawa. Simple man ang proseso, malaking tulong naman ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa pamamagitan ng negosyong ito, maraming residente ang nabibigyan ng pagkakataong kumita habang nasa bahay lamang. Flexible ito para sa mga nanay na kailangang alagaan ng kanilang mga anak, para sa mga estudyanteng naghahanap ng dagdag baon, para sa mga nakatatanda na nais pa ring magkaroon ng hanap buhay, at para sa mag-asawang nagtutulungan upang masuportahan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ano yung kabuhayan po nyo bago po kayo magbalat ng bawang? Ever since, talaga, sa magulang pa lang namin, ito na yung nakagis na naming hanap buhay. So, bali namatay ang mga magulang namin, kumbaga sa ito yung iniwan nila sa aming hanap buhay. Pamana sa inyong... Pamana na. Opo. Nung sinilang na kami, ito na ever since na natutunan namin hanap buhay ng mga magulang namin. Pero, mga nagtrabaho din naman kami sa larangan ng iba't ibang lugar sa Caloocan. Mananahi din kami. Okay po. Yun. Kami nga sa mga anak na. Opo. Tapos mga din kami. Nagkukuk din kami. Kung sino yung pwedeng sa handaan, yun din ang gawa namin. Oo. Tagaluto rin Oo, po tagaluto rin kami. Marami kaming alam na hanap buhay pagdating dito. Kaya lang, basta maintain namin yung iniwan sa amin ng magulang. Paano naman po nakakatulong yung pagbabalat ng bawang sa buhay nyo po? Malaking bagay kasi yung pagbabalat ng bawang, unang-una, number 1 dyan, kumikita ang isang taong nagbabalat ng bawang. Tapos pangalawa, pag dineliver na yan, so ano ang mangyayari dyan? Ibibenta sa mga palay-palengke, pangunahin din na nakakatulong. Kasi kapag halimbawa, naging pera na ang bawang, di ba? Marami ka nang pwedeng i-avail na ibili mo sa Oo. bahay mo. Mga na needs, pangangailangan, ganon. lahat yan. Mga essentials. Oo, tapos yung iba naman dyan, pwede naman nakakaipon din sa pamamagitan ng pag may sakit. Kasi ganyan kami sa pamilya namin. Kung sino yung may sakit, nagtutulungan Tutulungan sa talaga. pamamagitan lang ng ganitong hanap Galing sa buhay. bawang po. Pagbabalat Maliit ng man ang halaga na naitutulong, pero malaki na pagdating sa itutulong. problema, malaki, sama-sama kami. Ngunit tulad ng ibang negosyo, hindi rin nawawala ang mga pagsubok. May mga panahong matumal ang orders, tumataas ang presyo ng supply, at may mga pagkakataong din hindi sapat ang dami ng trabahong dumarating upang matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa. Sa simpleng pagbabalat ng bawang, nabibigyan ng oportunidad ang maraming tao na magkaroon ng dagdag kabuhayan. Ipinapakita nito na ang social entrepreneurship ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi tungkol sa pagtulong, pag-angat ng komunidad, at pagbibigay ng pag-asa sa kapwa. Bilang mga mag-aaral, natutunan naming hindi nasusukat sa laki ng negosyo ang halaga ng isang hanap buhay. Dahil minsan, sa likod ng simpleng bawang, may kwento ng buhay na unti-unting umaangat. Grabe no? Nakakapagod nga araw, pero worth it yung nangyari sa atin. Ano ba natutunan niyo? Yun nga, yung natutunan ko dito ngayon is dalawang klase pala yung pagbabalat ng bawang, which is yung purpose siya and yung buuan siya, bali lilinisin lang siya and overall, tas bibigay na dun sa mga kinukuhanan nila.
Yun lang. Kayo ba? Saka mahalaga doon, talaga, lumingon tayo sa pinanggalingan natin. Ako naman natutunan ko, walang mangyayari sa buhay mo pag di ka magtsatsaga talaga. Yes, yun talaga. Kasi pag walang tsaga, walang Malalaga. Ng bawang. Saka ano, walang bawang. saka okay rin kasi nakaka-survive sila kahit sa isang araw, ganon. Kumbaga pang araw-araw nila, doon na rin nakukuha na nila yung nakaka-survive sila. Sa akin yung natutunan ko na kahit pala yung isang simpleng bawang, nagagawa niyang magpapatayin ng bahay, tulungan yung mga iba't ibang tao. Kasi di ba sa atin, sa mindset natin, yung pagbabalat ng bawang, hindi tayo niyan iuunlad. Pero yung iba, dahil lang sa bawang, nakatulong sila sa iba, nakapagpatayin ng bahay, nakapagpaaral pa ng mga anak nila. Basta may tiyaga sila. Nakakatulong rin sila sa ibang tao, ganun, no? Ako, sa dami nung nakita ko and narinig ko ngayong araw, may isa lang ako naisip na paraan pa para mas makatulong sana yung mga nagpapabalat. Sana kahit nakakatulong na yung ginagawa nila sa komunidad, magkaroon sila ng urge na dagdagan kahit papaano yung ibabayad nila dun sa tao. Tama. Kasi sabihin na natin maganda yung bayad, malaki yung tulong, pero alam mo yung simpleng magdagdag sila ng 10 pesos or 20 pesos. Malaking tulong. Siguro sobrang laking tulong nun lalo, no? Sa mga livelihood na tinutulungan nilang mga tao. Di rin kasi biro magbalat ng bawang. Totoo. Mahirap siya, ang sakit sa kamay, no? Sakit sa kamay. Tsaka maganda din siyang experience, lalo na hindi natin to nakalakihan. Totoo yun. So, kung magkakaroon lang tayo ng pagkakataong makausap yun, at pahintulutan nila na mag-suggest tayo, siguro sa akin, at sa buong grupo natin, magkakasundo tayo na yun ang i-recommend sa kanila, no? Na kahit pa paano dagdagan nila yung bayad dun sa nagbabalat. Doon malaking tulong na yun. Kasi nga naman, 5 pesos or 10. oo, malaking tulong na yun. Isipin mo, isang sako, 100. Eh kung kaya nila magbalat ng 5 sako, 500 na agad sa isang araw. Malaking pangkabuhay na. Eh paano kung madadagdagan pa nila ng 10 piso man lang yan, di ba? Yun lang. Sana malaking tulong and magandang experience tong naranasan natin ngayon. Yeah. Let's go, girls! 1, 2,